Bagyong Uwan lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility pero dama pa rin ang hangin at ulan. Pag-asa nagbabala sa bagong tropical cyclone threat potential. Habang humihina na ang Bagyong Uwan, tuluyan ng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at naglabas naman ng panibagong abiso ang Pag-asa hinggil sa posibleng pagbuo ng isa pang sama ng panahon sa silangan ng bansa. Alamin natin ang buong detalye. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ngayong araw ng Martes, November 11, 2025. Narito ng ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang lokasyon ng Bagyong Uwan, ang sentro nito ay nasa layong 290 km sa kanluran ng Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. 355 km naman sa kanluran ng Calayan, Cagayan. Nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 120 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot pa rin sa 150 km per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 km per hour. Apektado pa rin ang ilang mga lugar dito sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region at Cagayan. Patuloy na nakakaranas ng stormy weather at may posibilidad pa rin ito na flash flood at landslide. Kasama ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, may mga pag-uulan na may kasamang pabugso ng hangin. Kasama din ang Western Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na thunderstorm. Visayas at Mindanao bahagyang maulap na may mga pag-uulan dahil sa localized thunderstorm. At para sa ating heavy rainfall outlook, 50 to 100 mm na buhos ng ulan o dami ng ulan sa lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Abra. Mas mataas pa sa mga bulubunduking lugar, kaya mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Para sa ating kondisyon ng karagatan sa Southern Luzon at Visayas, katamtaman hanggang maalon na aabot sa 1.8 hanggang 4 meters ang taas. Sa kanlurang Mindanao, banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. At sa iba pang bahagi ng Mindanao, banayad ang alon na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metrong taas. Ibig sabihin, kahit wala na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Uwan, hindi pa tapos ang epekto nito. Mag-ingat pa rin sa mga pag-uulan at sa karagatang may malalakas na alon. Sa ating mga kababayan, marami ang nagtatanong babalik daw ba ulit sa Pilipinas ang Bagyong Uwan? Ang sagot ay hindi po. Ang sinasabi ng Pag-asa na re-entry ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay technical lamang. Hindi ito nangangahulugang babalik sa kalupaan ng Pilipinas. Ang Philippine Area of Responsibility o PAR ay isang monitoring area, isang imaginary box kung saan sinusubaybayan ng Pag-asa ang mga bagyo. Kaya kahit lumabas o pumasok ulit sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Uwan, hindi ibig sabihin ay babalik ito sa ating bansa. Kaya mga kababayan, huwag agad maniwala sa mga viral na post o AI-generated images na nagsasabing babalik daw ang bagyo. Ang totoo, ang Bagyong Uwan ay papunta na sa Hilaga, malapit sa Taiwan at unti-unti na itong humihina. Samantala, habang humihina naman ang Bagyong Uwan, binabantayan naman ngayon ng Pag-asa ang isa pang posibleng mamuong sama ng panahon sa silangan ng bansa sa mga darating na 2 linggo. Narito ang ilang update. Week 1, November 7 to November 13. May posibilidad na isa pang tropical cyclone like vortex o TCLB na mabubuo sa silangang bahagi ng Pacific malapit sa Visayas at Southern Luzon area. Ayon sa Pag-asa, low likelihood pa lamang ito at na maging isang ganap na bagyo. Ngunit active pa rin ang tropical cyclone threat potential para sa linggong ito. Posibleng maging isang low pressure area o LPA muna bago ito lumakas. Sa week 2 naman ng November 14 to November 20, less likely ang pagbuo ng panibagong bagyo, ngunit mananatiling under observation ang silangang Visayas at Bicol Region. Mga lugar na dapat maging alerto sa Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Luzon, Quezon, Aurora at Camarines. Paalala ng Pag-asa, any changes in the forecast pattern will be closely monitored and updates will be issued as needed. Ibig sabihin, kahit humupa na ang Bagyong Uwan,
hindi pa tapos ang ating typhoon season. Maaring magkaroon ng isa pang sama ng panahon sa mga susunod na linggo. Kaya manatiling alerto lalo na sa mga silangang baybayin ng bansa. At para sa ating temperatura, naitala ang maximum temperature 30 degrees Celsius kahapon ng alas 3 ng hapon at ang minimum temperature naman 26 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 5:30 ng umaga. Ang araw ay sisikat bandang alas 5:55 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:25 ng hapon. Para sa ating reminders, mag-monitor palagi updates mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na NDRRMO. Iwasan ang paglalakbay sa mga coastal areas kung malalakas ang mga alon. Ihanda ang emergency kits palagi, flashlight at pangunahing gamit. At iwasan ng fake news at tingnan lamang ang opisyal na sources nito. Sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2, "When you pass through the waters, I will be with you." Sa gitna ng ulan at unos, may katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat bagyo, may pag-asa at kasama natin ang Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan at kagalakan sa bawat araw. At sa kabuuang balita, ang bagyong Uwan humina at lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility pero patuloy na nagdadala ng pag-uulan at malalakas na hangin sa lugar ng Northern Luzon. At tropical cyclone threat potential active pa rin ayon sa Pag-asa. Posibleng may panibagong sama ng panahon sa silangang Visayas, Southern Luzon areas sa mga susunod na linggo. Manatiling alerto dahil kahit humupa na ang isa, may posibilidad na may sumunod pang isang sama ng panahon sa mga darating na linggo. At yan po ang kabuuan ulat ng panahon ngayong araw ng Martes, November 11, 2025. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, magi-alerto. Ingat tayong lahat!